Magandang araw mga bata. Magandang araw, teacher. Ngayon, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, Amen. Magandang araw muli mga bata. Magandang araw, teacher. Kamusta naman kayo ngayong araw na ito? Okay lang. Okay, mabuti naman at nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang energizer. Excited na ba kayo? Alam nyo ba yung kantang Ako si Takuri? Maaari ka bang tumayo? Ready na ba kayo? Ako si Takuri. Ready, sing. Ako si Takuri. Wow, ang galing. Ngayon naman, bago kayo umupo, pakiayos muna ng maayos ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga basura ng inyong nakikita. Maaari na kayo umupo. Maraming salamat mga bata. Ngayon naman, aking itatala ang liban. May umabsent ba or lumiban sa ating klase ngayon? Wala po, ma'am. Wow, magaling. Ako'y natutuwa at walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Bago ko makalimutan, may takdang aralin ba akong binigay kahapon? Wala po, ma'am. Ay, ngayon, ganun ba? Wala ba? Ngayon naman, tayo ay tumungo na sa ating alituntunin. Aking babasahin ang ating alituntunin sa paaralan or sa ating klase. Alituntunin sa pag-aaral. Alamin at sundin ang mga alituntunin sa paaralan. Respeto ang laging ipakita sa guro at klase. Asikasuhin ang mga gawain ng may sipag at tiyaga. Laging naging handa sa pag-aaral araw-araw. Naintindihan niyo ba mga bata? Wala po, ma'am. Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman tayo ay magbalik-aral. Ano nga ba ang ating napag-aralan kahapon? Tama. Noong nakaraang araw, napag-usapan natin ang mga lugar sa paaralan or komunidad. Ano-ano ang mga lugar na makikita ninyo sa inyong paaralan? Kapag pumupunta kayo sa isang lugar, paano nyo malalaman kung saan ito matatagpuan? Tama, mahalaga bang malaman kung saang lugar matatagpuan ang isang komunidad or lugar? Oo, tama, mahalaga ito upang alam natin kung saan tayo pupunta. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating gawain, tayo muna ay magkakaroon ng isang maganda. Meron akong itatanong sa inyo. Naranasan nyo bang maligaw? Para hindi tayo mawala, kailangan nating malaman ang tamang direksyon. Ngayon, alamin natin kung paano tayo tinutulungan ng pangunahing direksyon sa paghahanap ng daan. Pero bago dyan, ating munang basahin ang ating layunin ngayong araw sa ating talakayan. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang apat na pangunahing direksyon. Ito ay ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Pangalawa ay ang nagagamit ang mga pangunahing direksyon sa pagtukoy ng kinalalagyan ng mga lugar. Na ipapakita ang aktibong pakikilahok at kooperasyon sa mga gawain sa klase. Ito ang ating layunin mga bata. Naiintindihan niyo ba? Magaling, mabuti naman kung ganon. Tayo naman ay magtungo kung saan atin nang malalaman kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ang mga pangunahing direksyon. Kapag naririnig niyo ang pangunahing direksyon, ano ang lumalabas sa inyong mga isipan? Tama, ang pangunahing direksyon, ito ay ginagamit upang malaman ang tamang kinalalagyan ng mga lugar. Meron itong apat na pangunahing direksyon. Ito ay ang hilaga, silangan, timog, at kanluran. Itong apat na ito ay napakalaga sapagkat ito ang ating gabay or ginagamit sa pang-araw-araw nating paglalakbay or kung saan man tayo pumupunta. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Bubuin ko kayo sa apat na grupo.
pangkat ay magtutukoy ng kinalalagyan ng mga bagay sa silid-aralan gamit ang pangunahing direksyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong gawain. Ngayon, maaari na kayong pumunta sa kanya-kanya ninyong grupo at maaari na rin kayong magsimula. Tapos na ba kayo mga bata? Ay kung gayon, ipasa nyo na ang inyong mga ginawa at basahin or ipakita ninyo dito sa harapan. Wow, magaling mga bata! Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng masigabong palakpakan. Ngayon naman, tapos na tayo sa ating pangkatang gawain, tayo naman ay patungo na sa isa po nating gawain kung saan ito ay may sasagutin kayong mga katanungan. Dito malalaman kung talaga bang may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto din dito sa pagsagot sa ating gawain ngayon. Aking babasahin muna ang panuto. Isulat ang tamang sagot. Ang unang pangungusap ay ano ang direksyong matatagpuan sa itaas ng mapa. Ang pangalawa ay saang direksyon makikita ang araw sa pagsikat nito. At ang pangatlo ay ilan ang pangunahing direksyon. Pang-apat, ano ang 4 na pangunahing direksyon? Bakit mahalagang malaman ang pangunahing direksyon sa pang-araw-araw na buhay? Itong gawain na to, isulat niyo sa inyong papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Okay, maaari na kayong sumagot? Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon naman, maaari nyo bang ipasa dito sa aking mesa kung tapos na kayo? At ngayon, patungo na tayo sa ating may ipapagawa ako sa inyo bago tayong magtapos. Ito ay sasagutan na ninyo sa inyong mga tahanan. At aking i-check or aking titignan bukas. Ito ang panuto. Aking babasahin mga bata. Gumuhit ng simpleng mapa sa inyong bahay at tukuyin ang mga direksyon ng mga bahay sa paligid gamit ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Ito ang magsisilbing takdang aralin ninyo mga bata at kung saan bukas akin itong i-check at inyong ipapasa sa akin. Ngayon mga bata, may itatanong ako, may naintindihan ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Ano-ano ang 4 na pangunahing direksyon? Tama, ito ay ang hilaga, timog, kanluran at silangan. Bakit nga ba ito ay importante sa atin pang-araw-araw na gawain or pupuntahan? Napaka-importante nito sapagkat ito ang ating nagiging gabay kung saan man tayo nais pumunta or maglakbay. Ngayon mga bata, ako'y nagagalak at may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin para sa ating pagwakas na or para sa inyong pag-uwi. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay mga bata, tayo ay tapos na sa ating talakayan ngayong araw. Goodbye mga bata. Goodbye. See you tomorrow.